paubos na yung panahon natin. Baka magising na lang tayo ng isang araw. Wala na ho. Ang binabalak kunyari, ginagawang cover ang oligarchs. Pagbuwag kunyari sa oligarchs. Pero ang totoo, hindi yun ang paraan Di ba, minumungkahi natin Kailangan, katulad sa ibang bansa, pumunta ka sa ibang mga bansa, maraming mayaman sa kanilang mga bansa. Japan, Singapore, Thailand, mga mamamayan nila. Sarili nilang mamamayan. Hindi katulad dito, may mga mayayaman na yan nga mga oligarchs na tinatawag na yan, kaututan dila rin ng mga politiko yan Diyan din sila kumukuha ng pera pang kampanya nila. Kaya pagka nanalo, karamihan pa dyan sa oligarch na yan, hindi lang isa ang binibigyan yan na kandidato. Para sigurado, pag may nanalo, makakapasok sila. Makukuha nila ang ibang negosyo. Yun ang ipatupad nyo. Ganon ninyo patayin ang oligarch dito sa Pilipinas. Kung ang negosyo mo, ito lang ang negosyo mo. Huwag kang papasok sa negosyo na makakakuha ka ng pabor sa gobyerno. Dapat ganon. Mga kaibigan, paunlarin mo yung negosyo mo. Kung real estate ka, real estate. Hindi yung real estate ka na. Construction supplies ka rin. Paanong lalago paanong kakalat ang negosyo? Kung imo-monopolize. Isang kahulugan ng oligarch, monopoly. Business monopoly. Mga kaibigan, sa panahon ni Marcos, yun ang ginawa. Ngayon na lang nagsilitawan ulit siya nung nawala na si Marcos Pero ito naman, nagpapanggap na, kunyari, bubuwagin yung oligarchs, pero hindi totoo yun. Kaya nila ginagawa yan para makontrol ng China ang ekonomiya ng Pilipinas. Sila ang magpapatakbo ng mga negosyo, magpapayaman dito sa Pilipinas. Yan ang masama. Sinasaid ang pera, hindi nyo ba nakikita? Ang pera ng gobyerno, hindi po nila masabi, mai-account. Kung nasa ng pera, lalo na yung sa pandemya. Nakita mo, magnanakaw yung mga in-appoint. Meron ba nakasuhan? Tapos sasabihin nyo, galit kayo sa corruption? Galit kayo sa droga? Nasaan yung mga drug lord? Sila Peter ko. Ang ginagawa sa mga mayayaman, sasaidin ng pera para yung negosyo maagaw ng China at China magpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Tayo, yung mga pangkaraniwang mamamayan na may kinikita, hindi nyo ba napapansin? Ginagawa nila ng paraan para kung paano nila huhut-hutin yung pera ng kumikita, ultimo nag-o-online na walang makain. Bakit? Ganyan sa China Nagumpisa sila sa komunismo, di ba? Yung kakainin mo lang ang kailangan mo. Yung kikitain mo, sa amin yan. Yung pinagpaguran mo, malaking bahagi ng pinagpaguran mo, pinagpawisan mo ng dugo, kukunin ng gobyerno. Ganyan ang komunismo.
Gagawa ng paraan kung ano-anong buwis ang ipapataw sa mamamayan. Agawin ng mga negosyo ng negosyanteng Pilipino para mapunta sa mga incheck. Yan ang gagawin. Hindi ba kayo nakakahalata? O kaya yung banta na yon sa Smart, sa Globe. Sabi ko nga sa inyo, marami silang illegal na ginagawa. Susunodin niya mga Meralco, pero hindi para ibigay ang katarungan para sa mga mamamayan sa ginawang pagpapahirap sa mamamayan. Sinanay na tayo eh. Pagpasok ng in-check, sanay na kayo. Napagsamantalahan kayo. Di ba? Lalo ka nang wala na. Mga kaibigan, madaling sabi, dinidribble tayo na parang bola. Pinatatagal lang lahat para maikamada ang lahat. Kumbaga sa chess pagdating ng isang sandali, kapag ang mga Pilipino ay hindi natauhang magkaisa, kapag ka hindi bumangon ang Pilipino doon sa issue ng Marcos, mula sa issue ng Marcos at ng Aquino na hindi naman tayo kasali, sapagkat kung anuman ang partisipasyon na dapat maging bahagi ng Pilipino sa kasaysayan, nagawa na natin yun. Ang pinaka mahalaga ngayon ay itong bansa na mawawala sa atin. Mawawala na tayo ng sariling bansa. Mawawala na tayo ng sariling identity. Sapagkat doon na tayo pasusunurin. Sa gustong mangyari ng bansang China na maging komunista rin tayong bansa tulad nila, mga kaibigan. So, kesyo death penalty raw. Balik daw ang death penalty. Ewan ko kung sinabi na para yata sa mga sangkot sa droga. Pag-isipan nyo munang mabuti. Yung sinasabing banta sa Globe at sa Smart. Dapat mabahala na kayo dyan. Ganyan-ganyan ang naging estilo, hindi ba? Ang hakbang laban sa ABS-CBN. Hindi para buwagin ang oligarchy dito sa Pilipinas. Hindi naman ganyan ang pagbuwag sa oligarchy. Sinasabi ko na nga sa inyo kung paano Di ba? Paano uunlad ang bansa natin? Di ba? Naimungkahi na natin yan. Sa panong paraan? Limitahan mo sila. Hindi ka pwedeng lahat ng negosyo kasali ka. Di ba? Oligarch din yung hawak nila Yung front na ginagamit ng China rito Yung mga dami na pinopondohan ng China. Mga kaibigan. At ang masama, kinukuha pa ang puhunan ng China sa pagtatayo ng negosyo dito sa gobyerno natin. Tayo, sa ating mga Pilipino, natatandaan nyo ba yung BS loan ni Dennis Uy? Na inaprobahan ng Asian Development Bank. Bibili ng sarili niya mga barkong pangnegosyo. Uutangin sa ADB. Ang tawag doon, BS loan. Guarantor. Ang gobyerno. Mga kaibigan. Negosyo ng China yan Sipin ninyo yan Yan ang masakit.
Tapos, nipis-pis, walang makuha mga naayuda ang mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap sa harap nitong napakahaba na nating pinagdaraan ng lockdown, quarantine. Oh. Alam mo ninyo, kailangan na talaga maunawaan ng mga Pilipino. Isipin mo, federalismo. Yung pinaplano nilang federalismo, hindi na papopormahin yung vice presidente. Ha? Conspiracy na ito, mga kaibigan. Kasi po, bigla na lang nilang ilalabas yan. Ang papalit, sa pwesto ng presidente, anuman ang gusto niyang gawin, mag-resign o anuman, mawala siya sa pwesto, hindi na ho vice president. Hindi na yun ang setup. Sino po rin? Senate President. Tandaan ninyo patapos na ang termino ni Soto. At kaya kahapon sa SONA, dinudurog si Drilon. Di ba? Sinisira na lahat. Lahat ng kung paano yung ginagawa nilang pagsira kay Vice President Leni Robredo, lahat ng yan ay mga diversionary tactic. Mga tactic ang pusit yan. Squid tactic yan para matuon ang pansin ng publiko sa mga walang kabagay-bagay na yan, na siraan dito para hindi matuon ang pansin ng publiko sa mga malalaking panganib na nakaamba na ngayon na mangyari dito sa Pilipinas. Pag ginawa nila yan, sipin mo, mapapahiya yung mga malalaking bansa na yan. Sapagkat, federalismo, hindi na kinikilala sa konstitusyon na yan. Yung pagmamay-ari natin hindi na natin kasali rong kinikilalang atin yun. Isa na lang daw ang matitira dun, yung Scarborough Shoal. Mga kaibigan, hindi ginawa mong tanga yung malalaking bansa. So, ang tendency niyan, kung magkakaroon ng digmaan, tayo ang pupuntiryahin ng malalaking bansa. Mga kaibigan, ibig sabihin, dito gagawin yung gera sa Pilipinas, hindi sa China. Nandito na sila mga kaibigan yung mga inchik na yan na nagpapanggap ang pogo. Kaya nga hindi pinapaalis yan dito Mabuti pa yung bansang Cambodia, di ba? Napakaliit na bansa nun. Pero ginawa nila ng paraan para kusang magsilayas yung mga inchik na yan. Hindi na sila nag-issue ng permiso o lisensya na payagan yung pogo sa kanila. Ano ginawa? Nagsilayasan sila. Nakakabahala po masyado. Isipin natin kinabukasan ng ating mga anak. Isipin ninyo ang sakripisyo, ang buhay, itinayang buhay ng mga bayani para tayo lumaya sa pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa.
Wala naman pala tayong gagawin. Ha? Napakita ko yung isang video. Sipin mo, last year yata ito. O 2 years ago. May mga bata, mga kabataan, ang pumunta sa isang lugar sa inaangkin nating teritoryo para i-assert ang sovereignty ng Pilipinas, para nila maiwagayway. Gusto nilang itirik ang bandila ng Pilipinas sa isang isla na kinakamkam ng China, na hindi sila ang dapat gumawa. Ang dapat gumagawa nun ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating gobyerno. Sipin mo itong mga kabataan, babae pa. Pinaalis lang sila ng mga Coast Guard ng China. Naiiyak sila. Mga kaibigan. Sa pilitan silang itinaboy para hindi sila makarating. Ang ginawa, hindi langoy. Yung isa nag-dive, swimmer eh. Yung babae. Batang babae ha. Sipin ninyo yan. Dinala niya ang bandila kung saan pinakamalapit niyang madadala at maiwawagayway ang bandila ng Pilipinas. Sipin ninyo yan. Ilang minuto ba yun? 1 minute mahigit po. Ito, maririnig naman ito ng mga nakikinig sa radyo at yung mga nanonood sa ating live streaming, mapapanood nyo pa ito. Narito po. Arrival at the area, we receive a message from the Chinese Coast Guard warning us to go back. And then a speedboat approached Chinese Coast Guard warning us to go back. Telling us, go, 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 go. And we said, no, we are just here to fish. And then a bigger boat arrived. And then the mothership arrived. And then another speedboat. And then another vessel. So there was a total of 5 Chinese Coast Guard vessels which surrounded the fishing boat. So at 11 a.m., since they really didn't want us, our boat, to pass through, I decided to try to swim the lagoon together with one of the fishermen. Since they were so focused on me, 2 of my companions, 2 of the swimmers, were able to pass through. They were able to reach the shoal and raise the flag. So when we saw that, that was already the sign of victory. The message is very clear. We will continue to go back and assert our rights at Scarborough Shoal. And again, the Filipino people have not given up, and we will defend it up to our last breath. Sana po napakinggan ninyo at napanood ninyo. Doon sa mga nanonood, makikita ninyo habang nagsasalita yung batang babae, ay pumapatak ang kanyang luha, mga kaibigan. At sinabi niya na tayong mga Pilipino, dapat nating ipagpatuloy ang pag-iit sa ating karapatan at kasarinlan diyan sa mga sinakop na teritoryo ng China. Makikita niyo yung bata, tumutuloy yung habang nagsasalita siya mula umpisa hanggang matapos sa inyong napanood, umiiyak siya. Babae yun, mga kaibigan. Pero dito, ang mga mayayaman, sa totoo lang, di naman natin maasahan yan Di ba? Wala namang titindig dyan laban sa mga dayuhan na yan, kundi tayo mismo na mga mamamayan na may mga kakayahang gawin yan. Kailangan nating ipakita yan na hindi natin papayagan na mangyari sa ating bansa yan sa maikling panahong nalalabik na lamang
kailangan magpasya tayong mga Pilipino para igiit natin ang ating karapatan, ang ating kalayaan, ang ating kasarinlan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang iyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Hayaan nyo munang basahin natin ang ilang mga reaksyon galing sa ating mga kababayan. Ilan nating kababayan. May kaugnayan din naman ito dito sa ating pinag-uusapan, mga kaibigan. Galing kay Mimi Balejo ng Japan, kung di ako nagkakamali. Ito, babasahin ko yung kanyang message. The opening of this speech, tinutukoy niya yung SONA kahapon. He said, sabi raw ni Presidente Duterte, "We live in troubled times," and forgot to mention who are the responsible for this, never mentioning once that this virus came from China. Instead, pointed the middle finger to Drilon. Yun na nga ho, ang diversion doon. Iniwasang sabihin, banggitin, kung ano gagawin nila, di ba? In these troubled times, na binanggit niya. At sino ang responsable? Dito sa virus na ito, protektado niya China, di ba? Instead, pointed the middle finger to Drilon para si Drilon ang pagpiestahan at ilayo na naman tayo sa katotohanan. And positioning Bongo to be his successor. By this malasakit program, he leads. Just the word malasakit weighs heavy in our people's mentality. At the later part, di ko alam kung anong ibig niya sabihin doon. Siyempre, pagka malasakit, akala ng iba, totoo yun. At the later part, he says to the crowd, when he had a hard time reading at the teleprompter, he suddenly says, "My sight is not as good as new." This instinctive statement is what he is now, even as he talk about overcoming these troubled times with perseverance, patience, and determination. What he fails to realize is that perseverance is diminishing, that patience is running out, and that determination will soon turn around. And he had the guts to talk about human rights. What a hypocrite. He still has the dice in his favor that if we don't find the courage to pull that ring he wears on his middle finger, we might as well kiss it. Salamat po for your time to read my unsolicited opinion. Katotohanan, welcome yang mga
reaksyon na yan sapagkat yan ang magsasabi sa tunay na nararamdaman ng bawat Pilipino. Karapatan natin yan. Dapat gamitin natin ng oportunidad ang mga pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi ni Jesus Jake Dato, ang totoo niyan, sa piling ko ay gusto lamang ni Chairman Digong mabubuwisit ang mga lumalaban sa administrasyon niya. Gusto niya ay firing squad at hindi electric chair kasi ang gusto ay ayon kay Chairman Mao Zedong na the power comes from the barrel of the gun. Yan ang prinsipyong komunista. Si Lenny becomes president by default kung tototohanin yan. Sabi ni Jofort Embate. Tinanggal, sabi ni G. Hernandez, sinanggal siguro yung death penalty kasi di naman epektibo. Si Boyet Potenciano ng San Diego, binabati natin ang ating mga katropa, Arlene Ramon Barrias ng Amsterdam, sa Italy po si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong, Ella Samson Albiar, Rosita DC, Susana de los Santos, si Kaenyang Mina at Kaani Flormata Saludes, ang singer, actor June Di Valencia, si June Gases, original vocalist ng Abracadabra, nasa Guam, si Walden Kihan Berry and family of musicians. Sa Guam din po yan. Si Andres Bonifacio sa Michigan. Ba ako nakaligtaan? Si Kamaita Basilio. Si Ismael Apale ng Singapore, Stephen Pesalboni ng Springfield, Virginia, Jesus Junior Venecia, watching from Kingdom of Saudi Arabia, Hosni Julian, June Arbolado, Placido Corbito, siyempre si Mirna Guillermo sa Chicago at si Roxanne Rankin sa Florida, si Kate and Gerard Bugarin, Ed Tantoco, Norberto Trias, watching from Cavite, Feliciano Bonales from Ottawa, Canada, Jermaine Isidro Aguila at Cecilia at Saldi ng Santa Maria, Bulacan, Grace Jacob Pascua, Nixon ng Torres ng New York, Apo Rio from Las Vegas, Nevada, mga kaibigan, Alicia Ginda Aleo, ako rin po naniniwala sa papalayain, pinatay po yung mga yan. Yun. Si Victorino Guevara Sotelo, payag ako sa death penalty only for very corrupt government officials, hindi sa ordinary people. Pagka nagkaroon ng death penalty,
Ang cover nun, heinous crime. Diba? Yung mga capital punishment. Yun ang capital punishment pala. Capital offense. Oh. Kasama dyan yung plunder. Diba? Capital yun eh. Punishment eh. Mga kaibigan eh. Oh, kita nyo sila erap, nakalaya. Diba? Ano yun? Habang buhay yun eh. Sipin mo, reclusion perpetua yun. Oh. Paano mong, bakit i-impose mo pa yung death penalty? Hindi naman maipapatupad. Sayang lang paggawa ng batas diyan. Nagkukunyari lang kayo. Payag kami, tama yung sinasabi nito. Papayag kami kung uunahin nyo sarili nyo na ilagay na kayo mabibita yung mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Tama yun eh. Mga kaibigan eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Inutil